Gabi po. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay basahin po natin ang banal na kasulatan na matatagpuan po sa Kolosas 3:1-4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Salamat po sa pagbasa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, banal at hari ng mga hari, dakilang Diyos, kami po ngayon ay nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri Panginoon sa araw na ito, na kami o Diyos ay narito upang patuloy na magpasalamat, upang patuloy na makinig ng iyong salita, upang ang mga buhay namin ay patuloy na lumalim ang pagkakilala sa iyo. Salamat po sa amin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang gumagawa sa lahat ng bagay na ginagawa po namin, o Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na manguna ka sa aming gawain. Maging ang mga ang mga worship, mag-worship, maging ang mga tagapagsalita mo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mabay sa kanila, patuloy na bigyan mo po sila ng katalinuhan at patuloy na bigyan ng power, o Diyos. Salamat po, Panginoon, at anuman pong mga kasalanan ang aming nagawa, Panginoon, patuloy, Panginoong, patawarin mo kami, sapagkat ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Patuloy na saliksisgin ang aming mga puso at isipan, Panginoon, at ipamuhay ang mga bagay na aming nalalaman na galing sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, kayo na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala sa aming mga buhay sa araw-araw, at yung mga tao o mga kapatid namin na hindi po nakarating dito po, o Diyos, kayo na po ang bahala kung anuman pong kadahilangan, o Diyos. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, bigyan mo po sila ng kagalingan, bigyan mo din po sila, Panginoon, ng pag-asa sa buhay. Katulad po namin ngayon, o Diyos, maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ikaw po ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan sa oras na ito. Maghari ka po sa amin, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kapayapaan. At ang lahat po, Panginoon, kami, Panginoon, ay naninikluhod sa iyo. Salamat po ng marami. Dalangin ko po ang lahat ng yan sa banal at makapangyarihang pangalan mo lamang, o Jesus. Amen. Patuloy po natin awitin, sambahin na Panginoon, declare lahat ng kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Awitin po natin ito ng may pasasalamat para sa ating Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Anuman ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa inlak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamang pag-ibig lang, langit sa amin tumubos. Hindi ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y inuhos. Kamang-hamang pag-ibig, lampas langit, kami pinaharong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang,
sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit, kami pinahamang lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit, kami pinahamang lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Ating itanghal, aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang sisipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong bigay sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukat ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, na iyong bigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus,
saya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Let's sing! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya, ako'y masasaya, ako'y masasaya sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Amen, hallelujah. Tunay nga na masaya kapag kapiling natin ang ating Panginoon, kaya walang ibang mas nararapat itanghal, itaas sa ating kalagitnaan ngayon, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen. Kaya patuloy po natin siyang purihin, patuloy po natin siyang awitan, and let's continue to remember all the good things na ginawa po sa atin ating Panginoon. Pero more than that, isipin din po natin kung ano yung character natin Panginoon na patuloy na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Naasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di na kulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw naman. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan.
Jesus ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Dadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Yes, Lord. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Dadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon Jesus. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang. Pangako mo tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Dadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Dadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. So umagang ito tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, and we will be studying on the life of ng isa sa mga characters ng Lumang Tipan. Ang pangalan niya ho ay Rahab, or sa English ay Rahab. Sabihin niyo lahat, Rahab.
Ayan, Rahab. Sino ba yan si Rahab? No, pag-aaralan natin, maaring iba sa inyo ay pamilyar sa kanyang buhay, but we will be studying this morning on the aspect of tinatawag natin na obedience. Sabihin nyo lahat obedience. Yan, obedience or pagsunod. Anong malalaman? Ano ba ang ating matututunan sa buhay nitong taong ito? Sabi doon, nung siya ay sumunod and it changed her destiny. Nagbago yung kanyang future, nagbago yung kanyang destiny. When she started following and obeying God in her life. Sa ating pong teksto na makikita ho natin sa aklat ng Hebreo chapter 11, basahin nga ho natin, sabay-sabay, 1, 2, and 3. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Sa English, basahin ko ho. No? By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Sabi ng Hebrews 11, verse 31. Tayo po muna, yumuko tayo ay manalangin. Let's bow our heads. Panginoon, maraming pong salamat. Kagaya na aming inaway, Panginoon, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa aming pagsamba, at nararapat ka, Panginoon, sa lahat ng pagpupuri na pwede po namin gawin sa inyo ngayong umaga. Habang kami ay nakikinig na yung mga salita, buksan mo, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming isipan sa katotohanan nito, at hayaan mo ang mga salita mong ito ay tumagos hindi lamang sa aming isipan, kundi sa aming mga puso, at patuloy na magbago sa aming mga buhay para po sa aming ikabubuti. Sa inyo po lahat ang papuri at pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, okay po. No. Doon sa teksto na ating binasa, ayan, balikan ko lang, no? Hinighlightan ko. Sabi doon, sa Tagalog version, yung the topic natin is obedience, obedience. Ang sabi sa Tagalog version, obedience, parang opposite niya, disobedience, di ba? Yung ayaw sumunod. No? Sa Tagalog, sabi doon, ayaw pasakop sa Diyos. No? Sa English, ang sabi doon, disobedient. No? Disobedient. When we say of obedience or pagsunod sa ating buhay, yan, no? parang yan yung terminong yan. Obedience. Obedience. There's someone na may sineset sa harapan mo at kailangan mong parang may araw, parang sumunod. Tama? No? So, yun ang tinatawag natin na pagsunod. Halimbawa, pagsunod sa ating pamahalaan, pagsunod sa pagtawid sa kalye, huwag kang tatawid basta-basta doon sa hindi tawiran, di ba? Kaya tayong pagsunod, Sa atin sa church, meron tayong programa na sinusunod. Hindi po pwedeng yung basta maisipan na lang natin, yung gawin natin yung gusto natin, And all of us, sabi doon, tayo ay tinatawagan na matuto tayong sumunod sa ating mga buhay. Pag pinag-usapan natin, napakalawak po niyan Sabi rito, what's obedience? Obedience is willingness to obey. Willingness. Willing ka na sumunod. Willing ka na magpasakop. Willing ka na gawin kung ano yung pinagagawa sa iyo. Halimbawa, kung kayo ay kabataan, willingness na ikaw ay sumunod sa iyong mga magulang. Sabi ng mga magulang mo, anak, mag-aaral maigi. So, ikaw ay willing ka naman, opo, nay, susunod ako, mag-aaral po ako maigi. Willingness, yung sabihin bukal sa loob mo. Meron kang, yung kasiyahan na, sa totoo lang mahirap minsan sumunod di ba? Isa na pansin ko mga Pilipino, napakahirap minsan pasunurin ng mga Pilipino. Pag sinabi mong dito dumaan, doon dadaan. Pag sinabi mo, doon ang babaan, pipilit na dito bumaba. Ganyan ang mga Pilipino Sinabi ng dito, doon. Pag sinabi doon, dito. May sariling mundo, mga Pilipino. Kaya ang hirap. Sabi ko nga, napakahirap pala maging presidente ng Pilipinas. Napakahirap pasunurin ng mga Pilipino. Bakit? Wala tayong willingness to obey. But sabi nito, it's more than that, is in an act of spiritual discipline. In the spiritual sense, meron din pala tayong tinatawag na pagsunod. Ito yung sa spiritual life natin, mamaya pag-aaralan natin yan. Also, it is training for the mind. Tinatrain mo yung sarili mo. Sinasanay mo yung sarili mo. Sinasanay mo yung sarili mo na pag ganitong oras, gigising ka. Yan, training yan natatrain sa utak mo.
It helps to build a person's character. Bottom line pala, ang pagsunod daw ay nakakatulong para ano? Para mabuo or maging maayos yung ating karakter sa ating buhay. Ano? So, yung mga tao pala na marunong sumunod, naayos ang kanilang karakter o kanilang pag-uugali sa kanilang mga buhay. Yung teksto na atin nung binasa kanina sa aklat ng Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11, ito ho ay listahan ng mga tao na kasali doon sa tinatawag natin the Hall of Faith. Para meron tayong Hall of Fame. Hall of Fame. Ibig sabihin yung mga champion na andoon, champion sa kantahan, Hall of Famer yan. Ibig sabihin, lahat ng kumbaga, mga bigatin na andyan. At pag basahin nyo na lang, Hebrews 11, ang dami mga tinukod dyan. Sila Abraham, sila Moses, yung talaga mga mabibigat na karakter ng Biblia, ay talagang sabi natin, eto, gagayahin ko to. Eto, willing ako na sundan itong mamang ito. Kasi talaga yung buhay niya na pag-aralan namin sa Bible, talagang etong taong ito sumunod talaga, o very obedient sa Diyos. At if you remember, last month, I think, last month, pinag-aralan natin itong mamang ito. Si David. Si David, nasabi ng Biblia, siya ay man after God's own heart. He is a great king, a worshiper, and a warrior. Na kung meron akong gagayahin ko first, gagayahin ko to si Haring David. Yun yung natin. Yun yung parang naturally, gagayahin, yung pattern na gusto nating sundan. Yun yung gusto sabihin, susundin ko yan. Kasi, man after God's own heart yan eh. Susundan ko yan kasi isa siyang magaling na hari. Susundan ko yan kasi magaling siyang na worshiper at isigit sa lahat siya ay isang warrior. Kaya susunod ako sa kanya. Pero yung topic natin ngayong umaga, paano ka susunod? Paano mo susunod? Paano natin susundan itong babaeng ito? Ang pangalan niya ay Rahab, sa Tagalog, Rahab. Si Rahab ay isang babae. At parang medyo baliktad ata ang characteristics nitong babaeng ito compared do sa mga nasa Hall of Fame. Kasi dinescribe siya ng Bible na ito. Una, ang babaeng marumi ang pamumuhay. Anong ba ito, Kuya Pers? Dugyot ba ito? Hindi naliligo? Marumi ang bubuhay. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, in the Old Testament, sabi roon, siya ay isang babaeng nagbibili ng aliw, harlot, or prostitute. Nagbebenta ng kanyang katawan para sa satisfaction ng iba. Kuya Pers, yan ang susundin ko. Parang di ako maniniwala. Paano ko susunod sa taong yan? Hindi ko naman nakikita sa kanyang buhay. Pero napakahirap ata gayahin ang taong ito. Pero siya yung topic natin ngayong umaga. Kasi pag-aaral natin mamaya, gaano kahalaga yung pagsunod sa ating mga buhay. Sabi nga sa binasa natin kanina, it improves our character. Ayan, basahin natin yung istorya niya. Sa aklat ng Joshua chapter 2. Joshua chapter 2. Okay. Buhat sa kanto ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadalawa ng dalawang espiya. Sila'y pinigbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo, mag-spy kayo ha. Lalong-lalo na yung lungsod ng Jericho. So check nyo yung Jericho. Okay, pumunta doon yung dalawang spy. Ano sabi? Pumunta sila doon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandiliang aliw at doon sila nagpalipas ng gabi. Parang naisip ko, unang-unang definition pa lang agad kay Rahab, kakabit agad niya isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Parang napakasiguro, kumbaga sa kriminal, napaka-notorious na titulo. Ito, kilalang marahil itong si Rahab doon sa lugar ng Jericho. Nangyari ito ng mga Israelita, galing sila sa Egypt, papunta sila doon sa Promised Land. Pero bago yon, kailangan muna lang i-conquer yung mga lugar na dadaanan nila. Okay, so ito yung kasaysayan. Verse 2, sabi doon, nakaabot sa karaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing yon. So nalaman ng hari, naamoy niya. Meron daw dalawang spy nakapasok dito. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at pinasabi, labas mo yung mga lalaking nasa bahay mo. Labas mo yung mga nakituloy sa'yo. Labas mo yan. Nagpunta mga yan dito para lihim na magsiyasat sa ating lupain. Para manmanan tayo. Kaya ilabas mo yung mga yan, Rahab. Ano kaya sagot ni Rahab sa verse 4? Ngunit,
itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang kanyang isinagot. Meron nga pong mga lalaking nakituloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Nagawa ng dahilan. Umalis po sila na isasara ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko na po natanong kung saan sila pupunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan ninyo. No, aabutan ninyo. So, kinubera niya. Ginawa na siya ng istorya para yung dalawa ay may tago nun. Ano nangyari? No, yan. Verse 6. Sa taas ng bubong niya, pinatago ang dalawang espiya at tinabunan niya ng mga tangkay na lino na sinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga mahabol, sinara ang pinto ng lungsod. So yun yung setting. No? Ang mga Israelita, going sila sa promised land. At bawat lugar na daanan nila, kinoconquer nila. No, yeah, sasakupin yan. Kasi yun yung lugar na binigay sa kanila ng Lord. No, may magkakagera to. Kaya lang, medyo naamoy na nung hari na merong mga nagmamanman sa kanila. No, meron nagmamanman sa kanila. Kaya sabi na, kailangan mahunting natin yung dalawang Israelita na yan. Napaka bigat nung spy nung panahon na yun. Parang naalala ko to yung Mission Impossible doon sa panahon na to. No, kailangan magtago sila. Ginawa, tinabunan sila ng mga tangkay ng puno para hindi sila makita. Okay. Alam niyo, ito yung pinaka-istorya. Yung pinaka-setting noong pangyayari ni Rahab. No. The Israelites are there to conquer Jericho. No. Pero, ano yung matunan natin sa buhay nitong babaeng ito? When we talk of obedience or pagsunod sa Lord, tingnan natin ang ilang bagay mula sa buhay ni Rahab. Una, sabi dito, obedience starts with belief. Sabihin niyo ng lahat, obedience, sabay-sabay, starts with belief. Yan, with belief. No, nagsisimula raw ang pagsunod sa paniniwala muna natin. No? Sa paniniwala natin. Ano ba yung paniniwala nitong si Rahab? Bakit kaya ending, sabi ng Biblia, ginawa siyang Hall of Famer dahil sa kanyang obedience, dahil sa kanyang pagsunod. Sabi tuloy natin. So, yung setting, nakita natin, tinago. Tinago niya yung dalawang spy. Verse 8 at verse 9, tuloy. Sabi nito, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong. Doon sa taas kung saan niya itinago yung dalawa. Ano sabi niya? Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Tuloy pa natin. Kinausap niya secretly yung dalawa. Sabi niya, nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo tumawid galing sa Egypt. Narinig namin yun. Hindi pala chismis yun. Totoo pala yun. Hinapin ni Yahweh yung dagat para lang kayong makatawid. Nalaman din namin, pinatay nyo sila, Sihon at Og, mga hari ng Amoreo sa silangan ng Jordan at nilipo lang kanilang mahukbo. So nabalitaan namin yan. We have heard of the news. Gaano pala kayo katindi at kalakas ang army ng Israel. Verse 11, sabi niya, kinilabutan kami na marinig ang mga balitang yon. Nanginig sila sa takot. Sabi niya, natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at Diyos ng lupa. Ito yung kayong binanggit ni Rahab sa dalawang espiya. Kasi niyo, babalikan ko lang. Sabi dito, verse 9, at sinabi niya sa kanila, alam ko. In English, I know. Sa English version, pag binasa niyan, I know God has given this land to you. Magkaiba yun doon sa, maaaring sabihin ni Rahab, sabi niya, tingin ko, binigay nga sa inyo ni Yahweh. Hindi. Itong lugar na to, hindi. Sabi niya, I know. Alam ko. She was very sure doon sa kanyang kausap. Alam niya kayong kasaysayan, alam niya kung ano nangyari, alam niya kung ano ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Sabi dito, yan, first and foremost, obedience always starts with faith. Yung alam mo, meron kang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos.
You cannot obey a God if you do not trust. No, ayan, no? Maging malinaw sa atin yan. No? Bago tayo before obedience, may belief muna tayo. No? Kung titignan natin ang background nitong babaeng ito, wala hong Bible yan. No? Walang Bible. Wala siyang pastor na naglilid sa kanya, wala siyang leader, wala siyang Bible study leader, but si Rahab naniniwala sa Diyos. Amen po ba ron? No? Kanina yung napakaganda ng ating mga inawit. No? Pagpapakita ito na naniniwala ka sa Diyos. No, naalala ko yung natuwa ko doon sa inawit natin. Ano ko yung unang linya, Kuya Christian, ng salamat, kung aking pagmasdan, ang kalawakan, ano pa? Hindi ko maunawahan, hindi ko maintindihan. Ano ko sunod? Ang iyong dahilan kung bakit pinili mo ako at inalagaan. Di ba? Minsan ang hirap isipin no? Ang hirap isipin, no? Ang hirap isipin talaga sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa dinami-dami ng tao sa pamilya ninyo, sa dinami-dami ng tao sa community ninyo, still God picked you. No? Pinili ka ng Lord. Amen? Sabi ito, you obey God because you believe in Him even before everything makes sense. No? Kung hindi mo pininiwalaan ang Lord, bakit mo susundin? No, ba't mo susundin? Ba't ka susunod? Ba't ka mag-church? Ba't ka atin ng mga gawain kung hindi ka naman naniniwala sa Panginoon? Minsan kasi ganito tayo, no? Ang linyahan natin ganito, Lord, susunod ako sa iyo. No, susunod ako sa iyo. But I have to understand everything. No. Kailangan maintindihan ko muna, bakit ba ako mag-church? Bakit marami tayong tanong? Lalo na, sabi ko kanina, mga Pilipino, ang dami mo kailangan paliwanag dyan bago mo mapasunod ang mga Pilipino. Kailangan mo na i-satisfy natin yun. No. Pero sabi yan sa inawit, no, hindi ko maintindihan. Lord, bakit sa kabila ng yon, still pinili mo ako? No. Sabi doon, ang Lord, susunod ako sa iyo kapag komportable na ang lahat sa aking buhay. No. Susunod ako, Lord, pag wala na akong problema. Susunod ako, Lord, pagka okay na ang aking sitwasyon. Ano niyo mga kapatid, tayo na narito, no, magpapakita lamang na kaya kayo nandito ngayong umaga dahil sa biyaya ng ating Diyos. Amen? No, we don't deserve anything. And yet, we fully obey the Lord. Bakit? Kasi tayo ay nagtitiwala at naniwala sa Kanya. No. Pero alam nyo, yung faith na tinatawag dyan, hindi ho yan basta, no, sabi lang, naniniwala ako, hindi lang. Pero sabi doon, obey first, kahit hindi pa naunawaan ang lahat. Amen? Sunod ka muna. No, minsan, tayo, mahirap, sabi ko kanina, mahirap sumunod pagka hindi ko muna naintindihan. Naturally, yan ang ano natin, yan ang ating nais na mangyari. Paliwanag mo muna, Kuya Perds, para susunod ako. Pero sa Lord, baliktad. No, you have to believe and obey first. Nakita na ni Rahab at ng kanyang mga kababayan kung paano kumilos ang Diyos ng bansang Israel. And she believed it. Kamusta tayo? No? Dami na nating nabalitaan, na narinig mga testimony ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa church, no, sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Narinig na natin kung paano ang Diyos sumasagot sa panalangin. And yet, ang tanong, sumusunod ba tayo sa Lord? O gusto muna natin na Lord, gusto ko munang maranasan. First and foremost, it starts with faith. Pangalawa, sabi rito, ayan, ang pagsunod daw ay merong risk na tinatawag. O parang napaka-negative naman ata nito, Kuya Perds. Medyo kailangan ba natin na delikado ang ibig sabihin. Kung tayo basta susunod, napapaisip ka rin ako nung ginagawa ko itong message na to Hindi naman pwedeng sunod na lang tayo ng sunod. No, tawag naman natin doon, blind obedience. Sabi ni Pastor Larry, magsuot na tayo ng lahat ng puti sa katapusan at yung umakyat sa bundok, tayo ay sabay-sabay na maghihintay doon. Parang namang ang hirap naman nung gano'n. No, hindi naman namin sinasabing ganoon. Pero sabi dito, ay yung obedience daw ay risky. Meron daw pala itong medyo may kapalit ang pagsunod sa Panginoon. Ayan, tingnan natin. Bakit? Nung kausap niya yung dalawa, first and foremost, sinabi niya,
nakita ko kung paano gumawa si Lord sa buhay nyo. Nakita kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ng bansa Israel. Tunay at buhay nga si Yahweh. No, napakadakila, napaka-great ng inyong Diyos. Na, yun na, doon siya nag-start eh. Naniniwala ako. No, naniwala ako. Ngayon, pangalawa, sabi rito, hiniling niyo sa dalawa. Sa usap niyo yung dalawang espiya, sabi niya, kaya ngayon, pangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. No, sabi niya, bilang pagtulong ko sa inyo, sana ay maging maayos naman ang aking sambahayan. Sana ay hindi sila mapahamak or hindi sila magkaroon ng anumang danger sa kanilang buhay. Sabi niya, bigyan niyo ko ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama at ina, aking kapatid at ang kanilang mga pamilya. Katibayan na hindi niyo kami hahayaang mapatay. So parang nakapag-bargain siya ngayon dito no, sa dalawang espiya. Okay, niligtas ko kayong dalawa ha, pero sana naman, no, yung buong family ko, yung buong lahi namin, sana ay maligtas ninyo dahil alam ko naman, tunay ang inyong Diyos. Okay, so, ano sabi sa kanya ng espiya? At sinabi sa kanya, ang buhay namin garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang pagsasabi yung pakay namin dito. Pinapangako namin, walang masamang mangyayari sa inyo kapag binigay na sa amin ni Yahweh ang lupang ito. Oh. Sabi doon, nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. So, yung bahay niya, along the walls ng Jericho, binaba niya. No, yung dalawa. Okay. Verse 16, bago sila umalis, pinigbilinan niya ng ganito. Pumunta muna kayo sa kaburulan, magtago kayo doon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. And 17, sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Tutuparin namin yung pangako namin alang-alang sa inyo. Alam nyo, yung pagtatago niya pa lang sa mga espiya, what does it mean? It means risking her life. No, delikado ka. Dumating na nga yung mga tauhan ng hari eh. Tapos, tinago mo pa espiya. No? Parang, yung Chinese, di ba? Parang nabalitaan ko yun eh. May mga Chinese na espiya. Hindi pala. Pilipino pala. Kapwa yung Pilipino, nag-espiya para sa China. Di ba? Sadaan na magigigil ka sa mga ganon eh. No? Pero ito, kalaban pa. Tinago mo pa ha. At binigyan mo pa ng tip kung paano ito sila makakatakas sa mga hari. It means risking her life. It means betraying her city. Parang tinalikuran ko ang bansang Jericho. And she stand against her culture. Kung siya ay mahuli, sigurado kamatayan ang kapalit nitong buhay ni Rahab. But ano sabi sa story natin? She chose obedience over safety. Real obedience, sabi nito, real obedience is costly. Kaya sabi ko kanina, may risk pala. May risk. May kapalit. Pag ikaw sumunod sa Lord, may kapalit yan. Pag ikaw ay tagasunod ni Jesus, ikaw ay Christian, sabi doon, parang kahit piling ko ako lang mag-isa. Piling ako lang wala akong kakampi. Sa aming magkakaparkada, sa aming magkakatropa, ako yung naging Christian, but parang ayaw na ako isama ng aking mga tropa at mga barkada. Staying pure, kahit nape-pressure ka na. Yan yung obedience, pagsunod sa Lord. Kahit na tinutulak ka na, kahit na talagang gustong-gusto nang gumawa ng mali, pero nananatili ka pa rin matatag, that is obedience. And lastly, standing for God kahit ikaw na lang mag-isa. Amen? Ito mahirap. Mamaya, after our worship service, we will be having a baptism. Baptism. Ano ba yung sabihin ng baptism? Kaya first, ito ba yung basta bubuhusan na lang natin ng tubig sa ulo? It means more than that. It means you are declaring na ikaw ay tagasunod po ako ni Kristo publicly. Alam niyo, nung unang panahon, pag ikaw ay nagdeklara na ikaw ay tagasunod ni Kristo, delikado ka. At alam mo na, dami kong kabataan na kilalang ganyan. Nung sila ay sumunod sa Panginoon, kinagalitan ng magulang. Inaway ng tropa. Bakit?
Dati, kasama ka namin. Ngayon, tumalikod ka na sa amin, na pa-Bible ka na, ha? Papost-post ka, pa-share ka pa ng mga corny mo naman. Papost-post ka pa ng mga kung ano ng mga verse na yan. Diba? It means you are going against doon sa nakagawian. No. Kung sabi ng mundo, ganito tayo, pero ikaw, ngayong Kristiyano ka na, you have to obey God, kailangan mo anong gawin? Yung tama, kahit na maraming magagalit sa iyo. No. Sino sa inyo rito yung naging Christian siya, marami siya nawala ng kaibigan? Diba? Nung naging Christian siya, nung naging Christian ka, ayaw na pautangin. Diba? Nung naging tagasunod ka ni Kristo, tinakwil ka ng pamilya. Alam nyo, may mga kakilala ho akong ganoon. No. Nagalit yung magulang. Kasi anak, ito ang relihiyon natin. Kung ang anak hanggang sa mapatay, ito magiging relihiyon natin. Ba't ka nagpalit na relihiyon? Nagalit ang kanyang magulang. Diba? That is obeying. Kahit na may masasaktan, kahit na merong hindi magiging okay, it means standing alone. No? There are moments when God will ask you to obey Him in difficult situations. Kahit mahirap kay Rahab, buong bayan ko, ang taya dito, ako ay tatakwil ng buong bayan ka, but I have to obey God. Ito sabi doon, there are moments na merong difficult situation sa iyong workplace. No. Sa aming sa iyong magkakatrabaho. Dati, kasama ka nilang umiinom, tumutoma, nakikibarkada. Pero ngayon, born again ka pa, Christian ka. Pag di ko pa Sunday, sa attend ka pa, ha? Diba? So, lalayuan ka na. Dati, kasama ka sa grupo ng mga chismosa. Ngayon, medyo iba na yung mo. Iba na yung chinichismis mo. No, ikaw na yung chichismis. Alam mo yung siya, ganyan. Diba? Diba? In your workplace, maybe in your family, ito yung sabi ko kanina. No. Mari sa pamilya mo, ikaw lang yung na-attend dito. Ikaw lang nakakilala sa Panginoon. Mahirap nga, ano? In your personal struggles, even sa mga pansarili nating laban sa ating buhay. Tanong, will you choose comfort or obedience? Ganun talaga eh. Pagsunod sa Diyos talaga, mahirap po talaga. May risk yan. And I tell you, kayo mga kabataan, lalo ng mga kabataan sa panahon natin ngayon, kapag kayo ay nagdeklara na kayo ay tagasunod ni Kristo, umasa kayo. No? Na umasa kayo na makakaranas tayo ng mga pag-ayaw sa ating mga buhay. Pero ang tanong, sabi nito, comfort will never change your life. Obedience will. Pwede hindi naman piliin ni Rahab na iligtas yung dalawang espiya. Pero, ang sabi, hindi nagbago ang kanyang magiging sitwasyon. Mananatili pa rin sila doon sa kanilang kalagayan. Kaya nga sabi ko, ang pagsunod sa Lord, costly talaga yan. Mawawalan kayo ng kaibigan, mawawalan ka ng tropa, mawawalan ka ng minsan ng pamilya. Pero, I want to tell you this, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, ang Diyos ang siyang kasama natin. Amen? Mawala na sa akin ang lahat, pero kasama ko si Lord. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, ang pagsunod daw, it saves and it transforms. Yan. Nakapagliligtas daw ito at nakakapagbabago ng buhay. Yan. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, kailangan tayo ay marunong sumunod muna. Okay. So, ang request yan sa dalawang espiya, sana po iligtas nyo kami at ang buong pamilya namin. Sana hindi kami mamapatay. Okay. So, yun yung request niya sa dalawang espiya. Verse 18, sabi ng dalawang espiya, okay, Rahab, ganito. Gawin mo to. Pagbalik namin para sukupin ang lungsod, ilawit mo itong pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. So, ilawit mo to, sabi niya. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, ang iyong kapatid at ang lahat ng buong angkan ng iyong ama. So, merong condition yung dalawang espiya. Pag alis namin, meron kaming ipapagawa sa iyo. 19. Kung hindi kami mananagot, kung may lumabas ng bahay at mapatay. Pero pananagutan namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay. So dito lang kayo sa loob ng bahay. Walang lalabas. Tawagin mo lang ang buong pamilya nyo. Dito ka lang. Subalit,
kapag pinagsabi mo ito ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Pag Rahab sumira ka sa usapan natin, huwag ka nang umasa na magkakaroon tayo ng kasunduan. Okay. 21, pumayag ng babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. No? So, umalis na yung mga espiya, pero iniwanan niya nakalawit yung tali doon. Going to Joshua chapter 6, after ng ilang chapters, ito yung time na sasakupin na nila yung Jericho. Sakupin nila yung Jericho. Very early in the morning, ang sabi ni Joshua, okay, Bonsong Israel, sakupin na natin ang Jericho. Ayan. Sabi ni Josue sa dalawang espiya na sinugo niya roon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas niyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pinangako sa kanya. 23, pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at pangalipin. Inilabas din nila pati ang kanilang mga kapag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Yan. Okay, ito yung nangyari. So, nagkagulo na, gera na, sinasakop na ang Jericho, pero buong pamilya ni Rahab, dinala nila ng mga tauhan ni Joshua. Verse 25, si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandiliang aliw, lagi nandun nakakabit sa pangalan niya, ay niligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat tinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Tingin ninyo, kung hindi umalis si Rahab at hindi siya sumunod sa pinagagawa ng Diyos, sa pinagagawa nung dalawang espiya, asa si Rahab? Patay to. Delikado to. Kasi lahat to ng dinaanan ng bansang Israel, nila paso talaga. Pinapatay nila, ultimo hayop, patay lahat ng didaanan nila. But because she believed in God, dahil sa naniniwala siya, at siya'y sumunod sa Diyos, nabago ang kanyang future. Yung kanyang buhay doon sa Jericho na doomed na yan to destruction, nagkaroon siya ng bagong start na kanyang buhay. Sabi doon, napasama siya sa angkan ng Israel hanggang sa araw na ito. Alam niyo mga kapatid, ganun doon tayo pagkasumunod. Sabi dito, obedience produces salvation and impact. Ang request niya, ligtas mo lang ako. Ligtas niyo lang ako. At ang pamilya ko. Pero anong sabi sa kanya? Iwan mo to. Tong taling pula. Ito yung magiging palatandaan ng pagliligtas namin sa iyo. Sa ating mga buhay, tingnan natin, kung gaano ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo rin ay maligtas sa ating mga buhay. Obedience became Rahab's salvation. Parang ganun. Dahil sa siya sumunod. Sa iba, mag-ano pa yan Tunay kaya, mangyayari kaya, yung tago ko na lang yung tali. Pero dahil sa siya ay sumunod sa Diyos, yon ang nagligtas sa Kanya. Ang nagligtas sa Kanya, hindi lang sa Kanya, kundi sa buo niyang pamilya. You see, si Rahab, she just didn't survive. Rahab didn't just survive. She became part of God's story. Itong Rahab na dati, ang dati ay nagbebenta ng panandaliang aliw, sabi dito, naging bago ang kanyang buhay. She became a part of God's story. She became part of Israel. Naging, immigrant siya ng Israel. Naging ancestor siya ni Haring David. At naging ancestor siya ni Jesus Himself. Mga kapatid, ang pagsunod daw natin sa Diyos today can affect generations of tomorrow. Amen? Yung gagawin ninyo ngayon, mga magulang, mga nanay, mga tatay na narito. Kung magdidesisyon kayo ngayon para sa inyong mga anak, sa inyong apo, nagpapasalamat tayo sa mga kasi bakit? We are preparing their future. Tingnan nyo yung ating bulletin board. Ating bulletin board. Buti itong mga sinaunang tao natin. Sinaunang tao. Mga ninuno natin. Sumunod sila sa Lord Sumunod sila sa Lord. And we are here today because of their
obedience to God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No. Try to imagine, 5 years from now, 10 years from now, if you will follow God today, what will be your future years from now? Napasama siya sa linyahan ni Jesus. Itong mga taong ito, hindi rin maganda mga naging, hindi naging maganda mga background noon itong mga taong ito. Pero itong mga taong ito, ginamit para dito ipanganak si Jesus. Lastly, we have to have our action this morning. Meron palang, ang pagsunod sa Diyos, kailangan may action. And I will close with Santiago chapter 2. Gayon din si Rahab, inulit na naman, ang babaeng bayaran. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at tinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Dahil sa ginawa ni Rahab, tinanggap siya bilang matuwid. Ang pagsunod pala sa Lord, may action. Hindi po pwedeng, basta nandito ka lang. Hindi po pwedeng, basta atin lang ako. No. If you want to follow God, then you have to make a stand. No. Kahit na may masasaktan na iba, kahit na iiwanan ka, kahit na may lalayo sa'yo, Lord, kasi susunod ako sa'yo. Kahit you have to surrender some things in life, but because you want to obey and follow God, sabi na doon, kailangan pala nating gawin ito. Bakit? Kasi sabi ng James, chapter 2:26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Hindi pwedeng sabihin natin, Christian lang ako. Hindi pwedeng basta Christian lang. No? Kailangan nakikita sa ating buhay. Ang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Rahab was justified by what she did. She acted, she risked, and she obeyed. True faith always produces obedience. Ang tunay na pananampalataya, nagpapakita ng pagsunod. This morning, tayo ay masabi natin, tagasunod ni Kristo. No? Kung if you will tell in your heart, yes, I'm a Christian. I'm a follower of Christ. I will follow Christ. Susundan ko ano lakad ni Jesus. Hindi ko madali ang nilakad ni Jesus. Alam niyo yan. No? Madaming kumontra sa Kanya, madaming umayaw sa Kanya. If you want that way, we can also experience all of those things sa ating mga buhay. It teaches us na ang pagsunod, kailangan maniwala ka muna sa Lord. Kailangan may tapang. Kailangan ito nagbabago, nagkakaroon ng pagbabago. And it proves that you have your faith this morning. Mga kapatid, what is your status today? No. Hindi hadlang sa Lord kung ano yung past mo. Past na yun. Tapos na yun. Si Rahab, tapos na ang kanyang Rahab. No. Hindi titignan ng Lord. Dati, ano ba nito? Pasaway. Dati ito, hindi okay. Dati itong taong ito, ganyan. No. God is looking for us today. Hindi na titignan kung ano ang status natin. Hindi hadlang kung ano yung mga pagkakamali natin sa buhay. Tapos na ko yun. Ang tanong lang sa atin ng Lord ngayong umaga, willing ka ba na sumunod sa Diyos? If God is asking us this morning, meron pa tayong mga bagay sa buhay natin, i-let go mo and follow me. Kailangan mo bang magsimula sa isang hakbang na matagal mo na dapat ginagawa, no? Pero nadidelay lang. Or kailangan mo bang sumunod sa isang bagay na mahirap ipasunod or ayaw natin. This morning, huwag na ho tayo maghintay. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa sa pagsunod sa Lord. Bakit? Because your obedience today can change your destiny tomorrow. Ulitin ko. Sabi dito, sabay-sabay nga ho tayo. Because your obedience today can change your destiny tomorrow. Gusto nyo ng bago? Gusto nyo na magkaroon ng bagong future? Magkaroon ng bagong simula sa buhay? Minsan nakakapagod na, no, yung buhay natin. But God is offering us this morning, follow me, and I will give you a new future. No, sunod ka lang sa akin, bibigyan kita ng isang bagong kinabukasan. Kagaya ni Rahab, tingnan natin. At
at hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating pong mga buhay. Nawa, ang buhay ni Rahab ay may tulak sa atin. Magbigay ng inspirasyon na sa pagsunod natin sa Panginoon, bigyan tayo ng Diyos ng isang bagong kinabukasan. At ang kinabukasan na nasa piling at direksyon ng Diyos, tandaan ho natin, ito ang pinakamagandang direksyon na pwede natin gawin sa ating buhay. Maraming may kakalaban na ayaw sa inyo. Pero ganoon talaga eh. Pag sumunod ka sa Lord talaga, maraming hindi maranasang maganda. Pero kagandahan lang po, ang Diyos kapag kasama natin, kaya niyang baguhin ang future natin. Tayo mo lahat, tayo manalangin. Aming Diyos, sa aming Ama, kami po ay nagpapailalim sa inyo ngayong umaga. Ikaw po nakakatalos, Panginoon, ng kalagayan ng aming mga buhay sa umaga nito. Lord, sa pagsunod po namin sa inyo, when we decided, Panginoon, na makinig sa iyo, nung kami ay mag-decide, Panginoon, na kami ay lumapit sa inyo, we have also our risk, Panginoon. Pero Lord, sa umagang ito, tinuturuan po kami, kagaya ni Rahab, Panginoon, that you can give us a bright future, that you can give us a new hope sa aming mga buhay. Pwede mong baguhin, Panginoon, maging ang pangit naming nakaraan. Lord, kagaya ni Rahab, tulungan mo kami, Panginoon. Buuin mo ang pagtitiwala po sa inyo. At hayaan mo po, Panginoon, na makita po namin ang iyong pagkilos o Diyos sa aming pong mga buhay. At pagtulak nawa ito, Panginoon, para mag-decide kami ngayong umaga that starting today, we were going to follow you. We would follow, Panginoon, kung ano yung pinapagawa mo sa aming buhay. Bagamat mahirap, bagamat limitado, Panginoon, pero Panginoon, sa umagang ito, tulungan mo kami, kaya ni Rahab, magkaroon kami ng isang puso na handa pong sumunod po sa inyo. Baguhin mo, Lord, ang aming buhay. Baguhin mo ang direksyon ng church na ito, Panginoon, sa magitan ng buhay ng mga taong narito ngayong umaga na handang magpailalim at sumunod po sa inyo. Because we want to surrender everything to you, Panginoon, at hayaan mo na iyong dakilang plano ang mangyari, O Diyos, sa amin pong mga buhay. Umasa kami, Panginoon, na meron kang pagbabago na gagawin sa aming mga buhay. Umasa kami, Panginoon, na pag-uwi po namin mamaya sa mga susunod na mga araw, dahil sa pagsunod po namin sa inyo, Panginoon, it will cause changes, Panginoon, na makikita ng mga tao sa aming paligid na buhay ang aming Diyos. That we have a God, that we have a powerful God na handang sumalalay at sumama sa amin. Purihin ka po, O Diyos, sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Tataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Pwede dalangin namin sa pangalan ni Jesus and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.